panibagong aralin sa araw na ito, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin? Erin, maaari mo ba itong pangunahan? Opo, teacher. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers and to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing for ourselves, for our good, our beloved country, the Philippines. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Kamusta naman ang bawat isa? Okay lang po, teacher! Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Binibining Ethel, ang magiging guro nyo sa araw na ito. Ngayon, bago kayo magsiupo, pulutin muna ang mga basurang nakakara sa inyong kapaligiran at ayusin ang inyong upuan. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Maaari na kayong umupo. Ngayon ay susuriin ni teacher kung may libat ba sa klase sa araw na ito. Itaas lang ang kanang kamay at sabihin, narito po ako, teacher. Maliwanag ba? Opo, teacher! Erin Andres? Narito po, teacher! Iya Custodio? Narito po, teacher. Aileen Mangila? Narito po, teacher! Mahusay, walang lumiban sa klase sa araw na ito. Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon, ano naman ang mga dapat niyong gawin kapag si teacher ay nasa harapan? Sige nga, Erin. Itaas po ang kanang kamay, teacher, pag nais sumagot. Tama. Ano pa? Sige nga. Huwag maingay. Tama. Meron pa ba? Sige nga. Huwag malikot. Tama. Maasahan ko ba yun sa inyo? Opo, teacher! Ikaw, meron ka pa bang gustong itagdag? Makinig. Tama. Ngayon naman, ano ang tinalakay natin kahapon? Yes, Erin? Teacher, ang tinalakay natin kahapon ay patungkol sa mga anyong lupa at anyong tubig. Tama. Bigyan natin si Erin ng 5 baksa. 1, 2, 3, 4. Ngayon mga bata, ano ang nakikita nyo sa harapan? Teacher, Sige nga. may tao po, teacher. Tama. Ano pa? May basket po, teacher. Magaling. Meron pa ba? May isda. Tama. Ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4 ay kumakatawan sa inyong grupo. Ito ay tinatawag na kabuhayan mula sa kalikasan. Maaari nyo bang sabihin ulit? Kabuhayan mula sa kalikasan. Mabuti. Dahil ang mangingisda na si Juan ay ang pangkat 1 mula kay Iya papunta kay Aileen. Ang pangkat 2 naman na si Ben. Ang magsasaka na si Ben ay ang pangkat 2 na si Erin at saka si Errol. Ngayon naman ang pangkat 3 na si ang magsasaka ng prutas na si Chris ay ang pangkat 3 mula kay Iya patungo kay Nadrian. Ang pangkat 4 na si Juan ay ang minero mula kay Lance at mula kay Maiko ay ang pangkat 4. Ngayon naman ay may hinanda si teacher na isang tula. At ang pamagat ng tulang ito ay yaman ng kalikasan. Babasahin muna ni teacher at pagkatapos ay sasabayan niyo ako. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher! Yaman ng kalikasan. Yaman ng kalikasan! Sa puso ng gubat, dagat at bundok. Sa puso ng lupa
Diyos Ama. Ng likas na yaman na biyaya ng Diyos Ama. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon, ano nga ba ulit ang pamagat ng ating tula? Teacher, Sige nga. ang pamagat ng ating tula po ay yaman ng kalikasan. Magaling! Bigyan natin si Erin ng 3 bagsak. Ngayon naman, ano ang napansin nyo o nabanggit patungkol sa ating kalikasan? Teacher, Sige nga. dapat po nating teacher alagaan ng mga gubat, dagat, bundok at mga kayamanang likas po, teacher. Mahusay! Ngayon naman ay mahinanda si teacher ng mga larawan. Ilarawan niyo lamang kung ano ang binabahagi nito. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Para sa unang larawan, ano ang ginagawa ng mga taong nasa larawan? Sige nga. Mangingisda. Tama! Ano naman, saan naman sila nagtatrabaho? Sige nga. Sa dagat. Mahusay! At ano naman ang likas na yaman ang kanilang ginagamit? Teacher, Sige nga, Erin. yamang dagat po, teacher. Tama! Bakit kaya mahalaga ang trabaho ng mangingisda? Tama! Para naman sa pangalawang larawan, ano ang ginagawa ng mga taong nasa larawan? Sige nga. Magsasaka. Tama! Saan naman nagtatrabaho ang mga magsasaka? Sa bukid. Tama! Para sa huling katanungan, ang likas na yaman, ano ang likas na yaman ng kanilang inaalagaan? Sa mangisda. Tama! Para naman sa huling larawan, ano ang ginagawa ng mga taong nasa larawan? Sige nga. Tama! Ang likas na yaman ang kanilang kinukuha. Sige nga. Yamang mineral. Tama! Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng mahusay crop. Alam niyo ba yun mga bata? Hindi po, teacher. Ganito lamang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang husay mo! Ngayon mga bata, maaari bang magsitayo ang lahat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang husay mo. Ngayon naman, batay sa larawan na aking pinakita, may ideya na ba kayo kung ano ang magiging paksa o kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Sige nga, Erin. Sa tingin ko po, teacher, ang tatalakayin po natin ngayon ay mga pangunahing likas na yaman ng bansa. Tama, Erin. Ang tatalakayin natin ngayon ay mga pangunahing likas na yaman ng ating bansa. Alam niyo ba mga bata na maraming magandang likas na yaman ang ating bansa? Opo, teacher! Tama, dahil ito ay napakahalaga sa pang-araw-araw natin. Mga bata, maaari bang sabay-sabay natin basahin? Yaman lupa ay likas na yaman na nakukuha natin mula sa ating anyong lupa. Bundok, kapatagan, burol, bulubundukin, bulkan, at mahahalagang bato na nakukuha natin mula sa ating mga yungib. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang mga halimbawa na makukuha natin mula sa ating yamang lupa? Sige nga. Mga gulay at prutas. Tama. Ano pa? Erin? Mga palay po, teacher. Tama. Ang mga nabanggit nyo ay makukuha natin mula sa ating yamang lupa. Para
sa gulay, meron tayo. Maaari niyo bang sabihin kung ano ito? Talong po, teacher. Ito naman. Cabbage. Ito. Ampalaya. Ito. Kalabasa. Ito. Pechay. At Bagyo beans. tama. At para naman sa prutas, meron tayong Kamatis. Watermelon. Mangga. Avocado. Saging. Rambutan. para naman sa yamang ugat, meron tayong Patatas. Kamote. ito ay hindi kamote, kundi ube. Ube. Luya. Carrots. Tama, dahil lahat ng ito ay napakahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. At ito rin ang nagsisilbing pagkain at nagsisilbing hanap buhay ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher! Dahil dyan, alam niyo ba na pumapangalawa ang Pilipinas sa pagluwas ng pinya? Dahil ang pagtatanim ng pinya ay nasa lalawigan ng Bukidnon at Cotabato sa Mindanao. Ngayon naman, dadako naman tayo sa pangalawang likas na yaman. Ang yamang tubig. Mga bata, maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Ang yamang tubig ay likas na yaman na nakukuha naman natin mula sa ating anyong tubig, dagat, ilog, lawa at talon. Ang yamang tubig ay ang magbibigay sa atin ng pagkain at nakakatulong rin ito sa pagkakaroon ng hanap buhay. Mga bata, ano naman ang nakikita nyo halimbawa na makukuha natin sa ating yamang tubig? Sige nga, isda. Tama. Ano pa? Sige nga, jellyfish. Tama. Ano pa? Sige nga, starfish. Tama, lahat ng nabanggit nyo ay makukuha natin sa yamang tubig. Ngayon naman, ang mga ito ay maaari nyo bang sabihin kung ano ito? Isda, Ito naman. coral reefs, Ito naman. seahorse, jellyfish, perlas, starfish. Mga bata, ang mga ito ay napakahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao gaya ng isda dahil ito ang nagsisilbing pagkain natin at nagsisilbing hanap buhay ng mga mangingisda. Para naman sa yamang mineral, maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Ang yamang mineral ay likas na yamang mga bagay na nanghihina at nakukuha natin mula sa kabundukan o ilalim ng lupa. Ngayon mga bata, alam niyo ba na may dalawang uri ang yamang mineral? Ito ay ang yamang metal at di metal. Para naman sa yamang metal, maaari na bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng yamang metal? Ito ay mga yamang mineral na naglalaman ng metal o may mga katangiang metal tulad ng tibay at kayahang makadaloy ng kuryente o init. Meron tayo para sa yamang mineral na metal ay ang ginto or gold. Ito ay ginagamit natin sa mga alahas at pamumuhunan. Meron naman tayo tanso or copper. Ito ay ginagamit sa mga kable at electronic devices. Meron naman tayong bakal or iron, ang mga pangunahing sakap sa paggawa ng bakal or yung steel. Para sa yamang mineral na di metal, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Ito ay mga yamang mineral na walang taglay na metal at karaniwang ginagamit sa industriya ng konstruksyon, agrikultura at paggawa ng mga produkto. Para sa yamang mineral na di metal, meron tayong asin or salt. Ito ay ginagamit sa pagkain at preservative. Meron naman tayong uli.
or coal. Ito ay ginagamit bilang panggatong at sa paggawa ng kuryente. Para sa panghuli ay yung limestone. Ito ay ginagamit sa paggawa ng simento. Ngayon mga bata, naintindihan niyo lang ba ang ating tinalakay ngayon? Opo, teacher! Sige nga, magtatanong si teacher kung naintindihan niyo lamang ba ang ating tinalakay. Ano ulit ang ating paksa? Sige nga. Mga pangunahing likas na yaman ng bansa. Tama! Maaari ba natin bigyan si Ian ng 5 baksa? Para naman, ngayon naman, ano ang 3 pangunahing uri ng likas na yaman? Teacher, Sige, Erin. yamang tubig, yamang lupa, at yamang mineral po, teacher. Mahusay, maaari ba natin bigyan ng 5 baksak si Erin? Ngayon naman ay may ipapakita si teacher na larawan. Mga bata, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan na ito? Sige nga. Ito po, teacher, maraming isda. Ito po, teacher, maraming basura. Tama! Ngayon naman, ano naman ang mangyayari kung patuloy natin itong pabayaan? Sige nga. Maraming isda at hanap buhay. Tama! Para naman sa huling katanungan, ano naman ang dapat natin gawin upang mapanatili itong mapangalagaan? Teacher, Sige nga, Erin. maging responsable at may disiplina at ugaliin magtapon ng basura sa tamang paraan upang mapanatili itong maayos at malinis. Magaling, Erin. Ngayon naman ay magtatanong si teacher. Bakit mahalaga ang ating likas na yaman? Ano ang mangyayari kung wala tayong likas na yaman? Sige nga. Wala tayong makain. Tama. Ano pa? Teacher, Yes. wala po tayong yamang lupa, teacher, kung hindi natin ito pangangalagaan. Tama. Ngayon naman ay may hinanda si teacher na isang pangkatang gawain. Para sa ating pangkatang gawain, huwag maingay mga bata. Para sa ating pangkatang gawain, maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Gumawa ng isang malikhaing poster na nakapakita ng hanapbuhay na mula sa likas na yaman na mayroon sa inyong komunidad at ibahagi ang kahalagahan nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto para gawin ang inyong pangkatang gawain. Para sa pangkat-1, pangkat-2, pangkat-3, at pangkat-4. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Maaari nyo nang ibahagi dito sa harapan. Sige na, Erin. Teacher, ang ginawa ko ng aking pangkat po ay yamang tubig. Mahalaga ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao dahil ito ay nagsisilbing pagkain at hanap buhay ng tao. Magaling, Erin. Mga bata, maaari ba natin bigyan ang pangkat-2 ng mahusay club? Alam niyo ba yun mga bata? Hindi po, teacher! Ganito
ito lamang yun. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay ka. Ngayon naman, maaari bang magtayo ang lahat? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mahusay ka. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Dito ko malalaman kung talagang may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Kumuha ng 1/4 sheet of paper at sagutin ang ating test. Para sa panuto, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong. Tukuyin kung ang inalarawan ay isang yamang lupa, yamang tubig o yamang mineral. Isulat ang tamang sagot sa padlang bago ang bilang. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon naman, para sa ating sagdang aralin, kunin ang inyong araling panlipunan at kopyahin ito. Pero bago yan, maaari nyo bang basahin ang ating panuto? Pumili ng tatlong larawan mula sa dyaryo o magasin na nagpapakita ng pangangalaga sa likas na yaman. Yamang lupa, yamang tubig o yamang mineral. Idikit ito sa isang malinis na papel sa ilalim ng bawat larawan. Isulat ang maikling paliwanag kung paano ito napapakita ng wastong pangangasiwa ng likas na yaman. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon naman ay bibilangin natin ang nakalikom niyong mga puntos. Para sa pangkat-isa, maaari nyo bang bilangin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Para sa pangkat-isa, meron silang 10 nalikom na puntos. Maaari nyo ba silang bigyan ng 10 palakpak? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Para sa pangkat-dalawa, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. para sa pangkat-dalawa, maaari nyo ba silang bigyan ng 6 na palakpak? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Para sa pangkat-tatlo, meron silang nakalikom na puntos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Para naman sa pangkat-tatlo, maaari nyo ba silang bigyan ng 8 na puntos? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Para naman sa pangkat-apat, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. para sa pangkat-lima, maaari nyo ba silang bigyan ng 5 palakpak? Ngayon mga bata, maaari bang magsitayo ang lahat? Erin, maaari bang wakasan ang ating panalangin? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord,